Para kay Mayrin, ang kasiyahang pinasimunuan ni Don Marcos Alonso ang pinakamasaya at pinakamemorabling Halloween party na napuntahan niya. Bumabaha ng mga pagkain at inumin. Lubhang nakakatakot ang mga costume ng mga panauhin. Si Don Marcos ang may-ari ng pinakamalaki at pinakatanyag na punerarya sa bansa. Nagpalabas ito ng isang maganda at mamahaling kabaong. Ang pinakamatagal daw na makakahiga sa kabaong na iyon ang mananalo at mag-uuwi ng kabaong na iyon bilang premyo. Nagkakahalaga raw iyon ng mahigit 1 milyong piso. Gawa raw sa lantay na ginto ang ilang bahagi niyon. Hindi iyon pwedeng ipagbili ng magwawagi. Kailangan ay gamitin iyon dahil kung hindi ay babawiin ito iyon. With this coffin, you can die in style, ani Don Marcos. Tiniyak din ito na wala pang nakakagamit ng kabaong na iyon. Isa si Mayrin sa iilang naglakas loob na sumali sa kakaibang paligsahan na iyon. Pero natalo siya. Ganun pa man ay hindi siya nalungkot dahil ayaw naman talaga niyang mag-uwi ng kabaong. Baka atakihin sa puso ang kanyang ina kapag nakitang iniaakyat niya sa kwarto ang napanalo ng kabaong. Saka ayaw pa niyang mamatay. 26 na taong gulang pa lang siya. Marami pa siyang pangarap sa buhay. Babae ang nanalo sa paligsahan, ngunit magalang na tinanggihan nito ang kabaong. Tama rin raw premyo ang masayang party na inorganisa ni Don Marcos. Mag-uumaga nang natapos ang kasiyahan. Karamihan sa mga bisita ay pinihatid pa ng Don pauwi gamit ang karo ng punerarya. Isang linggo pagkatapos ng dinaluhang party ay namatay ang kaibigan ni Myrene na si Henry. Nakita siya sa gitna ng busy highway. Patay na, sabi sa kanya ni Jessica. Kapwa nila kaibigan si Henry. Ang unang naisip niya ay biktima ito ng hit and run. Pero nang makita raw ito ay nasa loob na ng isang kabaong. Ang nakapangingilabot pa ay puno raw ng makamandag na ahas ang kabaong. Namatay ito dahil sa kamandag ng mga ahas na tumuklaw rito. May natuklaw pang ang pulis dahil binuksan niya yung kabaong. Patuloy na pagkukwento ni Jessica. Hindi niya alam na puno ng ahas iyon. Pero inaisugod agad siya sa ospital. Walang pinaghihinala ng pamilya ni Henry kung sino ang pwedeng gumawa rito ng ganoon. Henry was a happy-go-lucky guy. Wala itong inaagrabyado. Mapagbiro ito. Pero minsan ay nakakapiko ng mga biro nito. Ngunit dapat ba itong patayin dahil lang mapikon sa biro nito? Isa sa mga napansin ng mga pulis sa kabaong ay ang marka rin ng patungkol sa pumupuri sa demonyo. A pentagram and a swastika were drawn on top of the coffin. Maaari daw na nabibilang sa isang kultong sumasamba sa demonyo ang pumatay kay Henry. Pero sigurado ang pamilya nito na wala itong kinaaanibang kulto. Hindi ito relihiyoso, pero kapag may oras ay nagsisimba ito. Kung hindi ito kasapi ng isang kulto, maaaring may nakaaway ito na nabibilang sa kulto na sumasamba sa mga demonyo. Makwento rin si Henry kung may nakaaway ito na iniisip nitong banta sa buhay nito, ay tiyak na hindi ito maglilihim sa pamilya nito. Kahit sa mga kaibigan ay nagsasabi ito ng mga sensitibong bagay. Lumipas ang isang buwan ay hindi pa nalulutas ang kaso ng mahiwagang pagkamatay ni Henry. Isang kakilala ni Mayrin ang namatay rin na halos katulad ng ginawang pagpatay kay Henry. Natagpuan ang bangkay ni Chris sa loob ng kabaong na itinapon sa ilalim ng ilog. Puno ng mga alakdan ang nasabing kabaong. Ang laso ng mga alakdan ang pumatay rito. Gaya ng kabaong na pinaglagyan kay Henry, may mga marka rin doon na tumutukoy sa kagalingan ng mga demonyo. Wala ring alam ang pamilya ni Chris na umanib ito sa anumang kulto o may nakaaway ito na kasapi ng isang kulto. Dinagsari ng mga nakikidalamhati ang libing nito. Ilang araw pa lang na ililibing si Chris ay may nangyari uling pagpatay na kahalintulad ng pagpatay rito. Natagpuan sa harap ng simbahan ng katawan ni Laika. Nakasali din ito sa isang ataol na may markang patungkol sa mga demonyo at may mga salitang nagpapahayag ng papuri kay Satanas. Makamandag ang mga gagamba ang kasama nito sa loob ng kabaong. Ang mga gagamba ang pumatay rito. Tulad ni na Henry at Chris ay walang kinaaanibang kulto o anumang grupo si Laika na sumasamba sa mga demonyo at wala rin itong kagalit. Ayon sa kapatid nitong lalaki ay maraming kaibigan ito. Buong buhay raw nito ay wala itong nakagalit. Triple ang takot na nararamdaman ni Mayrin. Hindi niya kilala si Laika, pero tulad niya at ni Chris at Henry, ay dumalo ito sa Halloween party na inorganisa ni Don Marcos Alonso sa bahay nito. Kasama silang 4 sa mga sumali sa munting paligsahan ng Don.
Lahat sila ay humiga sa kabaong. Iyon ba ang dahilan kaya pinatay ang tatlo? Kung yan ang dahilan ay nakalinya rin siya sa patayin. May kinalaman ba si Don Marcos sa naging kamatayan ng mga ito? Ano ang mapapala nito kung ito nga ang salarin? Kilalang pilantropo ito. Maganda ang imahe nito sa publiko. Walang balita o haka-haka. Naniniwala ito sa mga demonyo. Sa katunayan, malalaking imahe ng mga santo ang sasalubong sa sino mang papasok sa mansion nito. Kilala ring lehiyosa ang kabiyak nito. Nagpa siya siyang maligo. Iniisip niya kung anong gagawin. Isisiwalat na ba niya sa pulisya ang tungkol sa hinala niyang dahilan ng mga pagpatay o kakausapin muna niya si Don Marcos nang may malaglag sa katawan niya. Napatili siya. Nang makita niyang gumagapang sa dibdib niya ang isang napalaking alupihan, dali-daling lumabas siya ng banyo. Pero biglang may humablot ng malas sa buhok niya at may narinig siyang boses. Gusto mong mahiga sa kabaong, di ba? Pues ihihiga kita. Pero hindi kabaong ng ibang gagamitin mo. Masama iyon. Bibigyan kita ng sarili mong kabaong. Maaari kang mahiga roon ng habang panahon na walang magagalit. Pinakinggan niyang maigi ang boses. Hindi yun boses ni Don Marcos. Sisigaw sana siya nang may tumakip sa kanyang bibig. Nagdilim ang paligid niya. Pagbalik ng ulirat niya, ay wala pa rin siyang anumang saplot at nasa loob na siya ng isang kabaong na puno ng malalaking alupihan. Nakasakay yun sa bangka na kasalukuyang nasa laot. Nagsisigaw siya. Pinilit niyang buksan ang kabaong pero nabigo siya. Nagsimulang tumaas ang alon. Isinayaw-sayaw niyo ng bangka hanggang sa tumaob iyon. Nang lumubog sa tubig ang kabaong ay nagsimulang sumuot sa mga butas ng katawan niya ang mga alupihan. Halos sumabog ang puso niya sa malalakas na sigaw na pinakakawala niya. Pero tanging ang kasama niyang mga alupihan ang nakaririnig sa kanya. Pinipilit pa niyang sumigaw kahit napupuno na ng mga alupihan ang bibig niya. Sumisigaw pa rin si Mary nang magising siya. Wala pa sa huwisyong pinagpag niya ang damit niya sa pagkakakalang may nakakapit ng mga alupihan doon. Pero walang alupihan sa kama niya. Wala rin siya sa dagat. Lalong wala siya sa loob ng isang kabaong. Naroon siya sa kwarto niya, nakasuot ng pantulog, nakahiga sa malambot na kama, at higit sa lahat ay ligtas sa anumang alagad ng dilim. Tumayo si Rapero pakiramdam muna siya bago lumabas ng kwarto. Tiniyak na walang hahabol sa buhok niya paglabas niya, na walang magsisilid sa kanya sa isang kabaong na puno ng alupihan. Madampian lang siya ng isang alupihan, ay halos mamatay na siya sa takot. Paano pa kaya kung makakasama niya ang daan-daang alupihang iyon sa loob ng isang saradong kabaong? Nang araw ding iyon ay nagtungo siya sa pulisya kasama ang pamilya niya. Isininawalat niya sa mga ito ang hinala niya na may kaugnayan si Don Marcos sa mga nangyayari. Agad na kinuwestiyon ng pulis ang matandang pilantropo. Itinanggi ng Don na may kinalaman ito sa mga pagpatay pero may hinala raw ito kung sino ang pumapatay. Ayon pa rito, ang kabaong na inilabas nito sa Halloween party na hinigaan nila ay pag-aari ng isang lalaking nagngangalang Rigor Mandres. Buhay pa si Rigor ay ipinagawa na nito kay Don Marcos ang mamahaling kabaong. Ngunit nang mamatay si Rigor ay hindi na kinuha ng pamilya nito ang kabaong. Sa halip ay pinasunog na lang ang mga labi ni Rigor. Ayon sa asawa ni Rigor, miyembro ito ng isang kulto na kumikilala kay Lucifer bilang Panginoon. Nagsagawa rin ito ng black magic at voodoo. Idolo nito sina Hitler at iba pang tao na pinaniniwala ang sugo ng kadiliman. Mahilig din daw itong mag-alaga ng mga makamandag na hayop. Ang paniwala nito, kapag namatay ito ay mabubuhay uli ito bilang isa sa mga ganap na demonyo at alagad ni Satanas. May pangako ito na sa sandaling mabuhay uli ito ay wala itong gagawin kundi maghasik ng lagim at kamatayan. Iyon ang ikinatatakot ng pamilya nito, kaya ipinakrimate ang katawan nito at inilagay sa isang saradong sisidlan. Kung walang babalik ang katawan si Rigor, ay hindi nito magagawang mabuhay uli. Ngunit ayon kay Don Marcos, ay hindi nagtagumpay ang pamilya ni Rigor na pigilin ang muling pagkabuhay nito. May hinala ang Don na si Rigor ang nasa likod ng nagaganap na serye ng pagpatay. Naabo nga ang katawan nito, pero binigyan ito ng bagong katawan ng mga demonyo upang magamit sa paghasik ng lagim. Inuuna lang nitong patayin ang mga nakatuwang humiga sa kabaong na binayaran nito dahil marahil hindi nito nagustuhan na mas nauna pa silang humiga sa kabaong na ito ang nagpagawa, ang nagmungkahi ng disenyo at nagbayad. Kung totoong buhay pa si Rigor, saan nila ito hahanapin? Paano pa nila ito papatayin? O hintayin lang niyang magkatotoo ang panaginip niya. Kung alam lang niya na may nagmamayari na ng kabaong na iyon, hindi siya hihiga roon.
Kahit siya ay nagagalit kapag may nakikialam sa mga gamit niya. Pagkalipas ng ilang araw ay nabalitaan niya nagpatiwakal si Don Marcos dahil sa pang-uusig ng bughay nito. Pagkalipas pa ng ilang araw ay may natagpo ang uling patay na nakasilid sa loob ng isang kabaong na may markang tumutukoy sa mga demonyo. Tulad nila ni Henry, Chris at Laika ay dumala rin ang biktima sa Halloween party ni Don Marcos Alonso at sumali sa